Yan po muli, magandang araw ng Sabado. Ayan po, meron po tayo ngayon dito ang gagawin na ayan, IGBT DC inverter ARC welding. Yan po, na 300 amperes po yan. Yan po, may selector po siya. Ayan, yan selector po niya. Ito po ay nagpa-power daw po pero ayaw maglabas ng kuryente. Yan, ayaw daw po maglabas ng, ayaw mag-spark. Ayaw po mag-spark. Yan po problema niyan ng welding po nito. Yan po, binuksan na po natin ito. Yan po, tinignan po natin ang loob. Yan po, yan po yung matunilyo. Tinalag na rin po natin. Yan po, ang laman loob niyan. Nakita nyo na po. Ito po yung laman loob ng welding machine nito. Yan. Yan, tingnan po natin. Masyado na nga pong marumi. Yan, ayaw po mag-spot nito. Inverter nito. Yan po. Yan, 220. Off on. Ayan po siya. Yan po natin kabila. Yan po, medyo, ayan po ang problema niyan. Ayan, parang, ano na, yan. Yan po ang natin titignan. Ito po yung output niya. Yan. Output niya. Ito po yung primary. Yan. Ito na po yung secondary niya. Yung output. Yan po ang ating pong titestingin muna bago natin gagawin. Ating mo munang plug. Yan. Yan saksakan. Testing po natin. Yan. Plug po natin. Yan. Yan po natin. Yan o. Naka-on naman po siya pero wala. Baligtad po ang open switch ito. Yan. Yung on naka-on. Baligtad po. Yan. Off po natin. Subukan po natin yan, yung on. Ayan, nalulubos lang po pala yung on niya. Ayan. Ayan, nawawala-wala. Yan po siya. Yan po natin. Ayan, spart. Ayan, meron po siya. Ayan po siyang kuryente. Ayan. Ayan po, okay naman po tumataas. Ayan po, ating po re-reverb po ito. Ating po natin patayin. Off po natin. Buti po natin, nagre-recta ang switch. Yan. Nagre-recta po yung switch. Yan po, ating pong trouble po yan. Yan po yung sura ng inverter welding po na yan. Yan. Yan po, ating pong tatanggalin muna ang kanyang mga tornilyo. At tignan po natin kung anong problema niya. Medyo kanalawang na, tagal lang binubuksan. Tanggalin po natin to. Ayan, motor nyo nito. Ayan. Yan po, medyo matigas na ang switch. Yan. Ayaw matanggal ang kanyang tornilyo. Yan po, pati na pong natanggal yung tornilyo na. Pahirap po tayong tanggalin at medyo low thread na. Ayan. Tanggalin po natin itong isa. Ayan, tinanggal na rin po natin. Ayan, binuhula na po nila ng ibang cord. Yan po. Nabitan po nila nito. Yan, ang ibang cord doon. Yan po, nirekta na po nila. Wala pong, wala po siyang, connector ng rod. Yan po. Nakarekta na nila. Yan po kalagin. Yan po, tanggalin po natin yung kanyang tape na kanilang kinabit. Yan. Ilagin po natin ang tornilyo niya. Yan. Gana po natin. Ilagin po natin yung tornilyo niya. Po. So, natanggal po natin siya. Direkta po ang gamit. May iba ni tornilyo. Natanggal po natin itong sa controller. Ayan po. Ayan po, tanggalin po natin. Tignan po natin to. Ayan po, tignan po natin itong output nito. Yan po yung output niya na IGBT output. Yan, tagalin po natin ng kanyang tornilyo. Alamin po natin kung sira nga ba o buo. Yan po ay diode po siya. Yan. Yan po yung mga diode na ginamit natin na kabit. Yan po siya. Yan. Yan, diode.
Tunayan na diode po siya. Yan. Tanggalin po natin. Tanggalin po natin. Kanyang tornilyo. Yan po, saka po natin tayo. Ayan na po ang ating pyesa. Ayan. Ayan. Diode po ito, yung output niya. Yan po ang ating papalitan. Titestin po muna natin bago natin papalitan to. Para malaman natin kung sira nga po ba o buo ang diode niya. Ayan. Yan po, mukhang buo pa po yung kanyang diode. Ating pong i-reheat. Hilangin po natin muna. Baka nag-lose connection lang po ito. Yan po. Hilangin po natin. Yan po, reheat po natin ang kanyang mga paa ng output niya. Yan po, kailangan po natin reheat. At atin i-reheat din po natin ang mga paa ng output niya, input niya. Yan po, yung mga IGBT, power supply. Yan. Reheat po natin yung IGBT power supply. Hindi ko nag-normal yung voltahe niya. Alaman po natin yan pag nakikita po natin. Yan po. Yan po, shoutout nga po pala sa ating customer na nagdala nito. Yan po, tiwala po sila sa atin at iniwan po itong gamit. Ang inverter po nito. Dalawa po ito. Ito po muna inuna natin. Yan po. Tingin po natin. Dagdagan natin ang mga hinang na maluluwag. Yan po. Yan po, silipin po natin ang kanyang IGBT. Yan, IGBT transistor. Yan, tingnan po natin ang IGBT transistor. Ito po yung power supply niya, dalawa po ito. Yan po, tingnan po natin kung ano number niya. Yan. Ano rin siya? MP40N65. 40N65 po siya. 40N65. Yan. Yan po ang IGBT niya. Yan po. 40N65. Yan po siya. Yan po ang IGBT transistor niya. Yan. Buo po yan. Silipin po natin kung ano ang number niya. Yan. Tingnan na po natin kung ano number niya. Ng regulator IC niya po ito. Regulator IC transistor. Ito pang buka po yung kanyang diode. At kung rate, ay lang ko natin muna. Paano mo selection na po ito. Yan po. Yan ko natin. Yan po, hit po natin ang kanyang mapa ng output niya. Ito po, kailangan natin hit. At ang hit po natin ang mga paa ng output ng input niya. Yan po, mga IGBT power supply. Yan. Hit po natin ang IGBT power supply. Ang diyon na normal yung voltahe niya. Alam po natin yan, pag nakikita po natin. Yan po. Yan po, shoutout pala sa ating customer na nagdala dito. Yan po, iwala po sila sa atin at iwan po itong gamit. Ang inverter po nito. Dalawa po ito, itong muna natin. Yan po. Hit po natin. Dagdagan natin ang mga hinang maluluwag. Yan po.
Yan po, ang naging problema po nito ay ang loose connection lang po siya sa... Yan, pinatay po natin. Yan, gugutin po natin. Dito lang po, nagkaroon ng problema po ito. Sa parte po nito, yan, dito po. Meron po siyang nagdi-shorted po rito, yung linyang bumabato sa kanya. Naglilik. Yan lang po nagkaroon ng problema. Binuksan po natin dito yung power output po nito. Yung IGBT transistor niya po ang naging sira. Wala akong problema ang diode. Yan, wala akong problema po sa diode. Yung ano niya dito, output ito, wala akong problema. Naging problema lang po dito po siya. Yan. Nag-lose connection lang po rito. Nag-i-spark yung kuryente sa loob ng IC transistor niya. Yan po. Yan. Yan po nagkaroon ng problema yan dyan. Yan, yung output po yun. Yung input po yun. Yung regulator IC po nagkaroon ng problema. Ayaw pong gumana pag kakaroon ng detect. Kakaroon ng shorted sa ilalim. Naglilik na pyesa. Yung nag-aaway na pyesa. Yan. Nag-spark po siya ron. Kaya po nilinis po natin. Sinapian po natin. Lagyan po natin siya ng sapi. Yan. Kaya po naging okay na po siya. Yan po. Maraming salamat po. Yung mga video ko ngayon po ulit yung ako magda-download. Maraming salamat po. God bless po. Yan po, atin na po tinitestingin ang ating welding na ginawa. Yan po siya. Yan, nakasaksak na po siya. Yan, naka-plug na po siya. Atin na pong titestingin. Ayan po. Papower po natin kung sasabog. On na po natin. Yan, okay na po. Umana na po yung welding. Tignan po natin kung maglalabas na nga po siya ng output. Ayan, output. Tignan po natin. Kung una natin kung ilang adjust tayo sa inverter. Ayan po, nasa 72 po ito. Adjust po tayo ng konti. Yan. Yan, na 90. Yan, 90. O 96 yan. Yan. Bukan na po natin i-spot. Yan. Kung meron na po siyang output. Yan. Ito po yung rad niya. Ito. Yan po. Yan, okay na po siya. Yan. Yan, nakaka-spot na po. Dito po yung inverter na ayaw labas ng output. Ayaw gumana ng welding. Yan, okay na po siya. Yan, okay na po. Ang ating ginawang inverter welding. Yan po yan, ng 300 ampere. Yan po siya, yung 300 amperes na ginawa po natin. Yan. Yung ayaw po maglabas ng output. Ngayon po, ready to use na po siya. Yan. Yan. Okay na po ito. Yan, pwede na pong gamitin ng may-ari. Dinala po rito yan ng isang customer po natin. Yung isang followers po natin. Yan po. Yan na po. Ang inverter welding yan.